Uy, pangatlong video na nga pala natin tong medyo mahaba-haba no? Ngayon, maikikwento naman ako tungkol ito sa alaga naming kalabaw nung bata pa ako. Kung saan naranasan ko ang masuwag. Kumbaga yung pagsuwag sa akin ng kalabaw kahit maiksing pangyayari lang iyon, ayun yung isa sa hindi ko makakalimutang karanasan. Dito kasi sa amin sa probinsya, madaming bukid, kung saan madaming tao na ang hanap buhay ay ang pagpa-farm, pag-aalaga ng hayop, pagtatanim, at isa na kami doon. Sabihin na nating lumaki din ako sa farm. Parang pamilyar no, lumaki sa farm. Noon tuwing weekend at walang pasok, inuutosan kami ng tatay namin kung sino ang mapili sa aming dalawang nakatatanda sa aming magkakapatid na dalhin sa damuhan o sabsaban yung kalabaw para pakainin. Pero hindi yung damuhan na basta mo lang itatali yung lubid ng kalabaw tapos iiwanan mo na. Kundi ay yung parting may mga makakapal at malulusog na damo sa gilid ng taniman. Parang ganito, ito yung taniman tapos sa gilid niyan, kumakapal ang damo dyan hanggat hindi nililinis. Wala namang kasing hayop sa bukid ang pwedeng ilagay dyan para ipakain ang mga damo dyan kung hindi mo babantayan. Kasi pupunta yan dito sa mga pananim. Kaya ang labas, magbabantay ka talaga. May mga panahon kasing hindi na maganda yung damo sa sabsaban kung saan sila laging pinapakain. At isang umaga ng Sabado, Aran, dalhin mo nga yung kalabaw natin dun sa gilid ng tanim nating kamote. Bantayan mo lang ha, para hindi mapinsala yung tanim natin. At nung nandun na ako habang kumakain yung kalabaw, ako bilang bata naglalaro. Yung mga laro sa bukid at may tirador pa ako nun eh. Pasensya na guys, bata pa ako dyan. Pero hindi ko namamalayan, yung kalabaw pala na binabantayan ko ay kumakain na dun sa bagong tanim naming kamote. Kasi mas gusto nila yun eh. Kaya kung hahayaan mo lang ang kalabaw, mas pipiliin nila yon. Manamis-namis kasi yon kumpara sa damo na kinakain nila. At kapag naman nakikita ko, hinihila ko yung tali para bumalik dun sa dapat na pinapakainan ko sa kanya. Pero pag nakikita niya ulit akong medyo busy sa aking ginagawa, ay doon niya naman sinasamantalang kumain ng pananim. Kaya pag nakikita kong gano'n na naman yung ginagawa niya, pinapapunta ko ulit siya sa damo. Pero sa mga sandaling ito, medyo napipiko na ako. Di ba dito lang kita pinapakain? Bakit lagi kang pumupunta dyan? Tignan mo, ang dami nang napinsala sa pananim. Papaluin na talaga kita. At dahil nga mas inaatupag ko yung paglalaro, ay madalas na din siyang magsamantala. At paglingon ko, gano'n na naman yung ginagawa niya. Kaya sa sobrang inis ko, talagang ayaw mong makinig ah. Gusto mo talaga nasasaktan ka? Ano, lalaban ka? Tapos pagkatalikod ko, may kung ano na namang kumuha sa atensyon ko. At ang hindi ko napansin, yung kalabaw pala pumunta na doon sa may likuran ko. Tapos pagharap ko, yun. So hindi pa tayo tapos no? Ganun yung nangyayari sa akin, kaya hindi ko talaga makakalimutan yon. Ikaw ba naman masuwag ng kalabaw? Kaya hanggang ngayon tandang-tanda ko pa rin yon. Nakabuo pa nga ako ng kwento tungkol dun eh. Ito, what if sinuwag mo ako? Amo mo ako. Anak ako ng amo mo. Hindi ko mapapalagpas yung ginawa mo. Kailangan mong turuan ng leksyon. Ran, alam mo bang buong buhay ko, ako ang kasakasama ng tatay mo dito sa bukid. Habang kayo nasa paaralan, kami ng tatay mo ay nakabilad sa araw dito sa bukid at nag-aararo. Tapos ngayon, dahil lang sa ilang dahon ng kamote papaluin mo ako? Oo, dahil nakakapikong ka at ayaw mong makinig. Kaya kailangan kitang turuan. Turuan? Turuan o kontrolin? Kung hindi kita pipigilan, madaming masisira sa pananim at baka hindi na mapakinabangan. Lagi na lang ganun. Puro utos, puro kontrol. Wala bang araw na pwede naman akong maging malaya? Kalayaan na pumili ng mga gusto kong kainin. Ako rin. Napapagod na Ran. Oo, alam mo marami kang ginagawa para sa amin.
Pero hindi pwedeng ikaw din ang sisira sa pinaghirapan nyo ng tatay ko. At yun din ang bilin sa akin na bantayan ka para hindi makapaminsala sa pananim. Tapos ngayon susuwagin mo ako? Kakaunti lang yun, Ran. Halos hindi iyon kabawasan sa tanim ninyo. Gusto ko lang naman tumikim ng masarap na pagkain. Hindi ko ito gusto, Ran. Pero minsan, kailangan ding lumaban ng kalabaw para maiparating ang mga hinaing niya. Sige, kung yan ang paraan mo para marinig, pero naisip mo ba na maaari akong mapahamak dahil sa pagsuwag mo sa akin? Paano kung natusok ako ng sungay mo? Kaya humanda ka. Lumalaban ka ha? Ito ba ang gusto mo ha? Ang lumalaban ng hayop sa tao? Dahil sa pinapakita niyong kalupitan sa amin? Salbahe kang bata ka! Halika dito. Matagal na kitong tinitiis. Sa bawat hampas mo ng pamalo sa akin, tahimik lang ako. Dahil alam kong bata ka pa. Pero ngayon, kaya ko nang magsalita. Kaya ko na rin ipagtanggol ang sarili ko. Dito ko na tinatapos ang pagiging amo niyo sa akin. Mas lalo kang mapapahamak pag ginawa mo yan sa akin. Ano, masaya ka? Masaya ka na? Pagkatapos nito ano? Dadalhin na ako sa slaughterhouse? Tanong ko lang sa'yo. Kaya niyo bang magtrabaho sa bukid na wala ang tulong ng isang kalabaw na katulad ko? Pero nandito na tayo. Kung ito na lang naman ang kahihinatnan ko, humanda ka sa mga susunod na mangyayari. Oh, napano ka? Pa, sinuwag ako ng kalabaw. Oh, ano guys? Are you entertained? Sa tingin nyo, may aral ba kayo nakuha o basta entertainment lang? Siguro no to animal cruelty, parang ganon. At yun no, natapos na naman ang isa nating video. Shoutout nga pala sa nagpapa-shoutout. Sige guys, huwag kalimutang mag-subscribe